Sa pagbubukas ng ASEAN Summit kanina sa Brunei, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Pangulong Noynoy Aquino sa pagsulong ng Code of Conduct sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero iba ang gusto ng China. Mula mismo sa Brunei, nakatutok live si Tina Panganiban-Perez. Tina! Kara sa unang salang pa lang hinirit na ni Pangulong Aquino na bilisan ang pagpasa sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Mainit na sinalubong ni Brunei Sultan Haji Hassan Al Bolkiah si Pangulong Aquino at iba pang heads of state sa International Convention Center dito sa Brunei para sa ika-23 ASEAN Summit. Isa sa pangunahing agenda rito sa Brunei, siguraduhing mapapatupad ang vision ng ASEAN na sa taong 2015, wala ng buwis o taripa ang lahat ng kalakal ng 10 bansa. Kasabay ng tinatawag na economic integration, nais na mga lider ang isang matatag na komunidad, lalo pat meron pang natitirang tensyon sa mga miyembro tulad na lang ng agawan sa teritoryo. Kaya si Pangulong Aquino, nais bilisan na ang pagpasa ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. But it's difficult to say when we can expect something to happen. Matagal nang sinusulong ng Pilipinas na magkaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Nagsimula ito nang mabulaga na lamang ang Pilipinas noong 1994 na may tinatayo na structures ang China sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Ang napagkasunduan lamang ng ASEAN at China ay ang tinatawag na Declaration of Conduct na naglalaman lamang ng pangakong hindi gagamit ang dahas sa mga bansa sa pagresolba ng pag-aangkin ng teritoryo sa South China Sea. Pero dahil patuloy pa rin ang pag-angkin ng China sa mga isla, tulad na lamang ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na malapit sa Zambales, nais ng Pilipinas na itigil na ang lahat ng konstruksyon o pagpapalawig ng mga teritoryo simula taong 2002. Pero ang China, tila deadman na naman sa hiling ng Pilipinas. Ang sinusulong ni Chinese Prime Minister Li Keqiang, joint development, habang hindi pa nare-resolba kung sino talaga ang nagmamay-ari ng mga isla. Pending a settlement, China holds that parties to the dispute should work actively for joint development. Puno ang schedule ni Pangulong Aquino ngayong araw kasama sana ang 3 bilateral meetings kasama ang mga leader ng Australia, Japan at Vietnam. Pero ang natuloy lang ay yung sa Japan. Kinulang daw kasi ng oras dahil sa ASEAN-US Summit na dinaluhan ni US Secretary of State John Kerry. Bago ang ASEAN-US Summit, nagkaroon din ng ASEAN-China Summit pero wala namang nakatakdang bilateral meeting ang Pangulo kay Chinese Prime Minister Li Keqiang. Kara? Maraming salamat, Tina Panganiban-Perez.